kanyang sanlibutan at ang buong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ng Panginoong Diyos sa lahat ng kaniyang kabutihan, kahit na kung minsan may mga problemang dumarating, kung paiiralin lamang natin ang pananampalataya natin, makikita natin kung paano siya tumutulong, gumagalaw, gumagabay sa buhay natin. Kaya pasalamatan natin siya sa misang ito upang tayo maging marapat, halina't magsisi muna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal po natin ang mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at para na rin sa ating bayan. Pagdasal natin ang kapayapaan sa Israel, sa Palestina. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya ay pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nananalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya ay pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos, na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod.
Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong anggid. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng tao'y sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa lebatura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di nalalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay marinig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisikawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala namang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo ang dapat niyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Kayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang araw ay nagulantang kami ng isang shooting incident sa aming baryo sa San Juan, San Miguel, Bulacan. Nagkakita kasi sa isang lamay ang 2 lalaking may alitan. Mas lalo kaming nagulantang nang mapag-alaman namin na ang alitan na yan ay pwedeng settled na kung yung suspect ay hindi nagtanim ng galit dun sa biktima. Kasi si biktima pala, ito'y batay sa istorya ang narinig ko pero more or less, ganito yon. Ninakawan si suspect ng kambing. Pero ito'y matagal na panahon na. Nagkabaranggayan, humingi na ng tawad yung biktima at binayaran na yung kambing. So, kala ni biktima, all the while, okay na. Kaya nang makita ni biktima si suspect doon sa lamay, tapat pa ng aming kapilya, inalok pa raw ni biktima ng upuan si suspect. Pero tinanggihan si suspect na para bang sa mga words, in effect ay sinasabi ni suspect, di tayo close, mo kong kausapin. Parang ganon Tapos nagbanta yung suspect, hintayin mo ako. So umuwi ng bahay si suspect na hindi naman masyadong sineryoso ni biktima. Pero ayon, pagbalik ni suspect, may baril na, pinutukan siya. Patay on the spot si biktima. Grabe! Katakot gayon. Alam mo yun, yung akala mo okay na, pala hindi pa.
I mean, paano ka mabubuhay pag ganyan ng payapa at masaya? Gayong yung atraso mo, hindi mo sigurado kung napatawad na, kung babalikan ka pa, kung gagantihan ka pa. Buti na lang ang Diyos ay hindi ganyan. Sapagkat more than 2,000 years ago, yung napakabigat nating kasalanan ng buong mundo mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pang panahon, ay binayaran na ng Panginoon. Hindi ng kambing, hindi ng tupa, kundi ng sariling buhay niya. Buhay ng Diyos. Meron pa bang mas mamahal, mas valuable kaysa dito? Kahit gaano kalaking utang ng buong mundo, kayang bayaran ito. At sobra pa ng dugo ng anak ng tao, ng anak ng Diyos. Kaya ang kasalanan natin noon pa man, covered na, tinubos na, bayad na. Yun yung sinasabi ngayon sa ating unang pagbasa, San Pablo. Sabi dito, mapapalad yaong mga pagsuway na pinatawad na at ang mga kasalanang napawi na. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Pag sinabing mapalad, magsaya ka na. Pero hindi naman ibig sabihin na, halimbawa, nagmura ako kanina, okay na. Hindi naman ganon. Kailangan kang humingi ng seryosong kapatawaran, may kababaan ng kalooban sa Panginoon. Yun ang konteksto ng sinabi ni San Pablo. Sapagkat sa mga unang kapitulo ay sinasabi niya na yung taong tinutukoy dito na mapalad at dapat magsaya ay yung taong tinanggap sa kanyang buhay ang Panginoon. So in effect, as regards our personal sins, Saint Paul in today's first reading is telling us, kung magkasala tayo, if we sincerely ask God's forgiveness, it will be given us. He will not keep track of all our confessed sins. Kaya yung sinasabi sa Ebanghelyo na lihim na ibubunyag, I don't think kasama dito yung kasalanang inihingi mo na talaga ng tawad sa Panginoon, lalo pat ikaw ay nagbago ng talaga. Patunay ang paghingi mo ng tawad sa Kanya ay totoong talaga. In contrast with pagbabalat kayo o pamumuhay sa pagkakasala ng mga scribe at pariseo. Yung mga kasalanang ibubunyag, yung kasalanang akala mo ay wala pero nasa sa loob pala, nasa sa puso pala ng isang taong tulad ng scribe at pariseo, mapagbalat kayo. Yun ang ibubunyag ng Panginoon pagdating ng panahon, lalong-lalo na pagharap natin sa Kanya. Pero yung mga kasalanang seryoso natin hiningi ng tawad at talagang tayo nagbago na, I don't think counted pa rin yun. Ito yung sinasabi sa ating unang pagbasa na lilimutin na ng Diyos. Kaya minsan talaga nagtataka ako sa mga nangumpisal. Ang ikinumpisal na kasalanan ay 15 years, 10 years ago na kung susuriin mo naman batay sa sanaysay ay hindi na ginawa pa. Pero pinagsisihan ng talaga, 10 years ago, 15 years ago, kung bakit ikinukumpisal pa uli. Kaya sinasabi ko, hindi ka ba naniniwalang pinatawad ka na ng Diyos? Baka yan ang dapat mong ikumpisal Yung hindi mo paniniwala sa grasyang ibinibigay na ng Diyos sa iyo. Paniwalaan mo, pinatawad ka na ng Diyos. Ang nangyayari ay hindi mo lang mapatawad ang sarili. Patawarin mo na sapagkat pinatawad ka na ng Diyos. Siguro nga, para sa atin, it is too good to be true, lalong-lalo na kung ang kasalanan natin ay seryoso. Too good to be true. Ano yun? Forgive and forget? Ang hirap nun, mahirap sa atin, pero hindi yun mahirap sa Diyos. Lalong-lalo na sa Diyos na mapagmahal. At ang hinahangad ay ang kabutihan natin ng Kanyang mga anak. Yes, He is omniscient. Lahat alam niya. But when we sincerely ask for His forgiveness, He chooses to remember not our sins. Kumbaga, when we ask sincerely for forgiveness, He steps out of His character as all-knowing para lamang ang kapatawaran ay ibigay sa atin. Kayang gawin ng Diyos yun para sa kapakanan natin, sapagkat yun naman ang pangako niya din sa atin. Kaya ito'y Kanyang tototohanin. Father, kung totoo yung sinasabi mo, nangumpisal na ako, seryoso yung pangumpisal ko, yung paghingi ko ng tawad sa Diyos. Bakit hanggang ngayon may sakit pa rin ako? Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin makuha ang tiwala ng misis ko, ng asawa ko? Bakit hanggang ngayon sira pa rin, hindi pa rin buo ang pamilya ko? Bakit makukulong pa ako? Pinarurusahan pa rin? No, these are not punishments. These are consequences of our sins.
parang hindi naman yata nangyayari yung napasok ako kanina. So kung yung pagkapasok yun ay katangahan ko, pagkakasala ko, ay, ako nagsisisi na ako, hindi na ako muling hahawak sa mainit. Nakasiro lang yan. Hindi na, promise. Sigurado hindi na. Ay, bakit masakit pa rin? Walang ganun, Mars. So yung pagkapaso ay hindi punishment, consequence yun. May ginawa tayong mali eh. May ginulo tayong order eh. May ginawa tayong injustice eh. Lalong-lalo na in this society governed by laws. Siyempre, makukulong ka pa rin. But these are not punishments. Sapagkat kung punishments ito ay dapat mawalan ka na ng pag-asa. Kasi talagang higit pa dito ang mararanasan mo. Lalo pat kung mabigat ang kasalanan nating mga tao. Pero hindi punishment eh. Consequence lang. At dahil alam mong humingi ka na ng tawad sa Diyos, pinatawad ka na niya, ang grasya ay nandyan na, kahit ang mga consequences ay nandyan pa, pwede kang maniwala at umasa. By all means, sa kabila ng mga consequences na ito, na ginawa mong pagkakasala o problema, may mangyayari pa rin maganda. Kasi pinatawad ka na. Kaya itutuloy pa rin ng Diyos para sa iyo ang magandang plano niya. Halimbawa ako, looking back sa buhay ko, alam po ninyo, hindi ko maiwasang maiyak ko minsan. Kasi kung ikukumpara yung buhay ko noon at buhay ko ngayon, mas malapit ako ngayon sa Panginoon. Mas nakapagdadasal ako. Mas masaya ako. Mas makahulugan ang buhay ko. Mas nagagamit ako ngayon ng Diyos kumpara noon para i-bless ang maraming tao. Mas nagagamit ako ng Diyos ngayon kaysa noon para makagawa sa buhay ng maraming tao ng marami ring milagro. Hindi ko na mabilang. Sinasabi ko po sa inyo. Naiyak ako kasi as I try to look back, marami kong ginawang palya. May mga seryoso kong ginawang pagkakasala which really made me undeserving of all this. Hindi ko deserve ang lahat ng ito. Kahit pa nagbago na, kahit pa nagsisi na, kahit na ako'y humingi na ng tawad sa Kanya, hindi ko pa rin deserve ang lahat ng ito. Yes, sometimes I'm still experiencing the consequences of all my sins, of all my shortcomings. Pero kung paano ako ginagamit ng Diyos ngayon, kumpara noon, sapat na at sobra-sobra pa para maniwala ako na napatawad na niya ako. Tinanggap na niya yung pagsusori ko, napatawad na niya ako. So may mga consequences pa rin, pero alam kong I'll get over these consequences, mapagtatagumpayan ko pa rin. At ano na lamang itong mga consequences na ito kumpara sa kung papaano ko ibinebless ng Diyos sa buhay ko ngayon. So kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano man, gaano man kalaki ang iyong pagkakasala. Lalo pat kung nagsisisi ka ng talaga. Yes, you may still suffer consequences. But these consequences have their end. Kasi these are not punishment. Makakaasa ka ng isang magandang bukas. And besides, kung nakagawa ka ng malaking pagkakasala at nagbago ka na. So pwede bang, okay, sige, pinatawad ka na, okay na. Hindi eh. Hindi pwedeng magtapos sa ganito ang buhay mo. Sa malaking kasalanang nagawa mo o matinding shortcoming na nagawa mo. Itutuloy ng Diyos ito. Ang mga natitirang chapters sa buhay mo. At dahil sa seryoso ang iyong paghingi ng tawad at pagbabago, tutulungan ka ng Panginoon na maituwid ang lahat ng mga pagkukulang mo. So in a way, hindi mo pa naaawit ang napakagandang awit na pwede mong awitin. Hindi mo pa naisusulat ang napakagandang libro na pwede mong sulatin. Hindi mo pa na-experience ang mas mga makahulugang yugto sa buhay mo. Hindi pa. Kasi babawi ka ba? At tutulungan ka ng Diyos na magawa yan. Maniwala ka. Ma-share ko lang sa isang laban namin kontra mga pari ng Parañaque sa Paralympics, Olympics na mga pare, basketball. Hindi kahapon kundi nung sa panglaban namin kontra Parañaque. Yung mga dying minutes, napaka-crucial. Tapos ganyan no, konti lang yung lamang namin, mga isa, dalawa, ganun lang. Napaka-crucial nung game. Naglapot ako. Ilan yung turnovers ko. Tapos, na-miss ko pa yung 2 free throws. Crucial. Dying minutes. Nag-sorry ako dun sa bench.
Mukha namang pinatawad ako kasi hindi naman ako nilabas ng aming napakagaling na coach na si Father Chico Garcia. Alam po ninyo, after that sequence, pinasa sa akin, I think ni Father Mike yung bola. Tapos, diretso ko. Habang dala ko yung bola, yung demonyo, di mo masyashot. Ilang beses ka ng kalpot. Wala yan. Patatalo mo na yung laban. Pero alam mo yun, yung pinaglabanan ko talaga. Tapos, sinut ko yung bola. Na-shoot, may kasama pang pow! And then, ang tagal bago ako mag-free throw Ang tagal talaga. Kasi parang na-delay pa ng konti. Ay na naman, si Taning, hindi mo ma-shoot yan. Sobra naman yun. Na-shoot mo na yung isa shoot mo pa yan. Bonus, hindi na mangyayari yung nakaw. Pero na-shoot ko. Alam po ninyo, noon lang yata nangyari sa buhay ko yun, na isa ako sa nagpanalo. Noon lang. So nakikita po niyo yung nagagawa ng pagkapatawad at pagbibigay ng tsansa. Meron kang mga magagandang mararanasan na po pwedeng hindi mo naranasan nung una. At po pwedeng hindi mo na maranasan pa kung walang magpapatawad at kung walang hihingi ng tawad. Kung walang nagpatawad, kung walang humingi ng tawad, lalong-lalo na kung walang Diyos, again, over this and above this, na nagpatawad. So wala na sanang ebanghelyo ayon kay San Mateo na isang publikano. Wala sanang Pedrong pinamunuan ang simbahang ito na tinatag ni Kristo. Nagkasala din naman si Pedro. Hindi sana lumaganap ang Kristyanismo. Kinastigo siguro ni Kristo ang kanyang mga disipulo na iniwan siya sa Kalbaryo. Wala siguro sa atin na tayo mga santo, sapagkat lahat naman ng santo ay makasalanan din naman. Diba? And not to mention yung pinagninilayan po natin sa ating first reading, yung mapalad ang tao na ang kasalanan ay nilimutan ng Panginoon. Ito ay hango sa mga salita ni David. Alam natin kung gaano kalaki ang naging pagkakasala ni David. Pero humingi siya ng tawad sa Panginoon. At pinatawad siya. At si David ay naging isang mahusay na hari. At si David ay sinabi pa ng Diyos na may pusong pattern sa kanyang puso. So hindi sana nangyari yun kung walang Diyos nagpatawad at kung walang taong humingi ng tawad. Kaya brothers and sisters, huwag mawawalan ng pag-asa. Gaano man katindi o kalaki ang ating pagkakasala. Huwag kang makinig sa Diablo. Kung mapakinggan mo man ang Diablo, who will tell you constantly about your past. Nangalon niya ka. Ikaw ang dahilan kung ba't nasira ang inyong pamilya. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan kayo ng pera. Ikaw ang dahilan kung bakit naghirap ang mahal mo, nasaktan ng mahal mo, hindi ka naggagaling pa. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganyan ang kalusugan mo, bakit ka nagkasakit ng ganyan. Whenever the devil is telling about your past, huwag mong isipin. Kasi hindi na yun iniisip ng Panginoon. Ngayon, kung sakaling maisip mo, sabihin mo sa demonyo, pero pinatawad na niya ako. And then, talk to him. Tell him about your future. May mangyayari pang maganda sa buhay ko. Gagaling pa ako. Maaayos ko pa yung pagkakamali ko. Makakaahon pa ako. Makababawi pa ako. Makababangon pa ako. Yun ang sabihin mo sa Diablo. Of course, kukontrahin niya yan. Sasabihin, hindi yan totoo. Pag ganun, tatlo lang ang isipin mo. Una, sinungaling siya. Pangalawa, hindi niya saklaw ang magandang plano ng Diyos para sa iyo. At pangatlo, kapag sinuko mo na sa Diyos ang buhay mo in His hands, be rest assured that you'll realize how God's hands will work in your life. You are in good hands no matter what we've have done. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong tulungan mo kung wag maging alipin ng aking nakaraan. Gaano man kasakit ang nangyari sa akin, gaano man kasalimuot, gaano man kalaki ang aking nagawang problema o binigay sa aking problema, tulungan mo kong wag masadlak dito sapagkat iyon ang ginagawa sa akin ng Diablo. Pinamumukha niya sa akin na wala nang mangyayaring maganda sa buhay ko, na wala ka ng
ibibigay na maganda sa buhay ko, na hindi na ako makakaahon, na hanggang dito lamang ako at ang pamilya ko. Hindi ako naniniwala. Hindi mo naman ako patuloy na bubuhayin kung wala ka ng magandang balak sa akin, di ba? Tulungan mo ako, Lord, na panghawakan ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Wala sa kalikasan niya. Kahit nagkakasala tayo, mas lalo tayong naaalala. Hallelujah! Huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Babalik ang Panginoon in whatever situation you are in. Aalisin ka niya dyan. Basta, kunin mo ang mga kamay niya, makipagtulungan ka sa Kanya, hayaan mo, iahon ka niya. Mayroong magandang mangyayari. Kung lalapit kay Jesus, ano man ang naging kasalanan mo, lalong-lalo na ano man ang naging kasalanan sa iyo ng ibang tao, na nagpapakabait ka, nananahimik ka, nagpapakabuti ka, inargabyado ka, iniwan ka, sinaktan ka, niloko, mas lalong may magandang mangyayari sa iyo. Basta move on. Hayaan mong gabayanin ka ng ating Panginoon into a better situation kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon magpakilanman sa lawahan hanggan. Pagkaalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay lahat ng yaman at buhay. Ihandog sa iyo, papuri sa ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahar sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umakos sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya, inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na ang mga pamilyang kasama namin na nagmimisa ngayon ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal sa buhay na namatay na. Alalahanin natin sila. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na pira ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming nasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat ay hayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin tuwing na aking ihayag ang kadakilaan ng aking Diyos. Masasalamatan siya at pupurihin magpakailanman, magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami yung pinapakinabang sa katawat tugong banal, hinihiling namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o mahal na bira ng Nazaret, na ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak.
Kaya ninais mong ni isa ay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalulatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga tumutulong sa ating simbahan, sa mga paggawain pa natin. At maraming salamat din sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bayan. Mabuhay po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng inyong pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of many, still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your